So, sa mga viewers worldwide, talagang pangdiinan po ang ating episode for tonight. Ito na. Talagang handa na ba kayo sa ating episode? Kasi talagang i-share na natin ito ang live feed natin. So, sinishare na natin ngayon. Ayan. Okay. So, makakasama natin ang mga awardee po, no? Ng Second Southeast Asian Premier Business and Achievers Award 2024 para malaman po ang kanilang mga kwentong tagumpay or success story na talaga namang gustong-gusto po ng ating mga kaabante. So let's all welcome ang journalist awardee, Sir Rogelio Medina, dito sa ating programa. At syempre, ang owner ng Finca Engineering Services, si Engineer Alyssa Joy Finca. Ayan, welcome po sa programa natin, Engineer Finca and Sir Rogelio Medina. Kamusta po kayo? Sige, engineer mo na. Si ano mo na, engineer. Ladies first. Thank you po sa pag-invite for tonight. Ayan. And shout out sa mga nag-overtime sa office ngayon. Wow! Yan naman. Masisipag. Kailangan natin masisipag sila. na staff sa Finca Engineering Services. Ayan. Saan pong office nito, engineer? Sa Dio Mansion, Brookside Hills, Cainta, Rizal po. Cainta. O, pero di naman po medyo bahain dito pag umuulan. Medyo may pabagyo pa naman dating. Yes po. Naman. Touch basin kasi ang Cainta. Pero yung lugar po naman yung office, hindi naman po. Mataas That's good naman. to know, engineer, no? Kasi minsan yan yung worry ng mga kababayan natin na taga Cainta, Rizal, no? Marami tayong mga kaibigan dyan. Pero parang sanay na rin eh. Sanay na rin yung mga kababayan natin doon. May pero bangkana nga po yung iba. Ay, yun ba? Parang normal na ba doon na engineer? Sa ibang lugar. Subdivision. Ayan, no? Kung mga parte na ng ano nila, household. So madaling sabi, no? Ayan. So si Sir Rogelio Medina, no, ang ating freelance journalist. Ayan, kamusta po kayo, Sir Rogelio? Salamat po sa pag-imbita sa programang ito. Ayun, grabe. Boses pa lang ni Sir Rogelio, parang malapit na rin sa atin, no? Talagang bagay na bagay, no? Sa mga airwaves, sa mga ano natin, talagang solid na solid. So syempre, simulan natin ang ating usapan bago natin pag-usapan yung upcoming na award na o parangal na makukuha ninyo. Syempre, origin story muna tayo, no? Engineer and Sir Rogelio. Kayo po muna, engineer, gusto ko malaman this the origin story, yung pagiging engineer ninyo. Ito bang pagiging engineer ninyo? Bata pa lang kayo, mahilig na kayo sa math, o yung mga parents lang ninyo nagsabi na hindi, mag-engineer ka kasi hindi ka mawawalan ng pera pagtanda. Ano po bang storya dyan? Actually, ano po yun po yung gusto ng father ko. Kasi? Kasi wala naman po siya sinabi. Sabi niya mag-civil ka. Ako naman po, since masunurin po talaga ako ever since nung bata. Siyempre, why not? Pero may baka bang nag-count ka ba engineer ng mga, let's say, interest na iba, maliban doon? O talagang, nung sinabi niya yun, nagustuhan mo din siya in the long run? Siguro po accounting siguro, prior. Pero mas okay po ang civil. Buti na lang po masunurin ako. Yun na sinunod nyo. Also, ang parents po natin, kung ano po yung usually yung sinasuggest nila, hindi naman para sa kanila yan, kundi para sa mga anak po nila. Correct, tama. Lalo na kung halimbawa, magugustuhan naman ng anak nila. Pero somehow, I believe, kung hindi mo naman magustuhan yun, if ever, feeling ko okay pa rin sa kanila yun, yes, di ba? Talaga. Nagkataon na nag-match. Yes. Yun ang madaling sabi dyan. Pero yun nga, follow up ko na lang, engineer, no? How was it growing up na puro numbers? Kasi kung yun yung linya mo, parang feeling ko, sila karamihan ng mga takot sa math, parang ako. Kaya ako nag-mass comm kasi talagang pakita mo ko ng equation, medyo allergic ako dyan. Pero in your case, parang feeling ko, you love pagbibilang, problem, paano yan? Hindi lang po math, siguro ang favorite subject ko nung college talaga is yung more on structural. Akala po kasi pag civil, math lang po. Not really po. Kumbaga, paano mo dinidesign yung building? Ayun. Paano mo kinukompute yung mga ano? The ratio. And then yung theory behind kung paano to nakukuha and all. Yun po yung siguro yung pinaka-gusto ko talaga. Ayun. Passion ko rin talaga and core skills. Kaya kumbaga sa madaling sabi, napasok nyo kasi nasa puso nyo rin. So, yes po. Nag-enjoy kayo. Yes po. Yun. Kasi minsan kaya sila bumibitaw dito, engineer, because sometimes yung parang nabe-burnout sila because marami silang ginagawa na medyo malayo o nakaka-distract. Yes doon sa ginagawa. Unlike sa inyo, dito yung enjoyment ko. Opo. Saka mas madali po talagang mag-check kapag yung pong sinecheck nyo, alam ninyo. Ayun, tama. Oo. Punta naman tayo ngayon kay Sir Rogelio sa pagiging freelance journalist. Kailan po ito nag-start, Sir Rogelio? Actually, hindi ako nalalayo kay Finca kasi chemical engineer. Oh, math din, no? Engineer math din. Favorite. Okay. Kaya lang, napaalam ako sa magulang ko kung pwedeng sundin ko yung gusto ko. Ever since. Kasi yung pagsusulat. Okay? Pagiging sa communication. So,
Yun, so wala silang magawa kasi pero nag-economics ako sa community. Parang Maganda economics, makakatulong siya sa lahat ng industriya kasi alam mo yung takbo nung nangyayari sa lipunan natin. Saka mahilig din ako sa numero eh. And actually nag-start yung pagiging manunulat ko kasi may print production that time. Hindi natuloy yung pagpapublish sa publication. So ang ginawa ko, sinamit ko kay Rima Polotan Tubera, editor ng Evening Post that time, mga 1984. Huwag na natin bilangin kasi alam natin bagets ka pa, Sir Aurelio, no? Baka magbilang pa sila. O, basta yun na yun, legendary po kayo. Sinamit ko, it's about Golden Acres, yung mga sa mga matatanda. Yung ito yung bahay, no, na kumukupkop sa mga senior. And then, in-interview ko basta may in-interview ko doon. Sabi ko, pag na-publish to, ibibigay ko sa kanya yung kita ko to sa kanya mismo sa Golden Acres. Then? Which I did. So, doon nagsimula yung ko karamihan sinusulat ko puro mga institutions. So, lahat ng sometimes yung mga sinusulat nyo pa, yung mga hindi nabibigyan pansin. Yes. O nasa set aside. Yes, dahil sa inyo, na-highlight sila ngayon. Tapos, sabi ko, ibinibigay ko. Kasi may trabaho naman ako regular. So, ginamit ko yung pagsusulat ko bilang mission. So, kasi nagtatrabaho na ako sa government that time I work full-time sa Department of Trade and Industry sa Corporate Planning Division. So pag after office hours, yung sinusunod ko na yung naman ang puso ko. Tama naman yon kasi parang mahirap naman na kumbaga tayo ay we're gonna be aging someday or matatanda tayo. Although yes, may kinikita tayo, may mga napundar tayo, pero there's something missing, no? Sa puso natin at sa pagiging freelance journalist ninyo na-fulfill. So speaking of fulfillment, ano yung mga benefits na nakuha mo from being a freelance journalist na aside dun sa mga natulungan mo, yung mga sinusulat mo, na-feature sila, nagkakaroon sila ng boses, spotlight, ano pa? Siguro yung ang ko doon yung naka-breakthrough ko sa international world Scene, yes. So medyo mahirap 'yun, Sir Rogelio. Na-breakthrough ko yung sa Economic Review sa Hong Kong. Tapos sa Japan Times, doon kasi ako naka-base I columnista ako doon at the same sa Japan Times. And then sa Middle East, sa UAE, sa Gulf News. Yun. So ngayon, columnista ako sa Asian Journal. Wow. Sa LA, New York and New Jersey, Northern California, San Diego, Las Vegas. Binabati ko yung mga kababayan ko sa Estados Unidos. Wow, di ba? Sa Amerika to, no? Talaga naman. So, ano yung mga pwedeng ma-feature dito sa mga articles ninyo sa abroad? Ano yung mga pwedeng yung ibalita? Ganyan. Ang ang column ko doon is my PEP, People, Events, Places. Okay. So, let's say there's a people, halimbawa lang, example, pwede ba dito yung mga, let's say, mga meron tayong artist na Pinoy, na nakapag-penetrate sa international scene. Nagpunta siya ng Korea to do a movie. Pwede po ba sa inyo yun, sir? Yes. Actually, yung column ko from all walks of life. Wow! Yun ang maganda dyan. Binibigyan ko yung ginagamit ko yung edge ko to give equal opportunity to all. Ayun. At saka when may istorya ko dito hindi ko makakalimutan, nagsubmit ako ng article sa isang broadsheet and then naalala ko na tinapon sa basura. No! Kasi nakita po ninyo tinapon. Grabe naman yun. Pinulot ko siya. Oo. And sinamit ko sa abroad sa Gulf News, naging cover story. So nung bumalik ako, and then I was in Japan Times, nung bumalik naman ako, naging editorial assistant ako. So yung ginagawa nila doon sa mga papasok pala, ang ginagawa ko, pinupulot ko, pinapublish ko. Kasi hindi mo alam na baka mamaya yung mga pinupulot mo na yon, yun pala yung mag-hit. Di ba? Kasi sometimes judge lang nila yun. Base sa nagpasa. Yes. Kung yung nagpasa, simple lang o kung ano man. Maganda nga So, ginamit ko yung kasi ayoko maranasin yung naranasan ko dati. So, masakit nung kasi pagka natapon, parang feeling mo, hindi ako pumasa, am I not enough? Pero alam mo sa sarili mo na, tama yung ginawa ko Bakit hindi pumasa? Ayaw nyo lang ba talaga? Maraming tanong, di ba? Kaya taka ko kasi, sinamit ko yung British editor. So, sabi ko, bakit gano'n sa abroad napansin yung storya ko? So, yun. Kasi doon, equal opportunity talaga doon Saka meron silang guidelines. May guideline binibigay sa mga writers. So, may equal opportunity. Ayun, di ba? Talaga naman. Pero ito nga po, no?
Ayan, kumbaga ngayon may kayo po ay awardee, no? Bago ko kalimutan, nais ko lang congrats, no, sa inyo, kayong dalawa po sa mga award na makukuha po ninyo at sa mga darating nyo pang mga event. Talaga naman. Ito po, Sir Rogelio, pwede po ba nating ipaliwanag sa amin, no, yung naka-flash na no, para saan yung mga awardees, yung Christmas Gala Night Material. Ayan, tignan nga natin to, Maridel. Oo. Ayan, para saan itong mga event na ito? Kailan ito? Sa December 8. Ayan, December oo. Ano bang mga datingan natin dito, Sir Rogelio? Pang Christmas outfit daw. Ayan, oo, di ba? Marami palang dapat abangan dyan. Oo, talagang pag dapat pagandaan, di ba? Sa madaling sabi. Oo. So ito po, engineer, no, kayo naman po ang ating pag-uusapan naman natin yung pag-form niyo ng firm, pag-form. Pagbuo ninyo ng firm. Kasi magkakatunog eh. Yung sa firm ninyo, kasi kumbaga, pagiging engineer pa lang mahirap na eh, di ba? Tapos magbubuo pa kayo ng firm na kumbaga, kayo yung magiging pinaka-boss dyan. Paano to? Actually, ano po siya eh, interesting story po siya since siguro I can call this na parang detour in my life kung bakit nagkaroon ng Finca Engineering. Kasi before November 2015 supposedly yung board exam ko, but I was hospitalized. So ruptured appendix. Oh, pares na, wala na rin po ako dito eh. Yes. We have mutual na ma'am. So hindi ako nakapag-take. And nung mga kabatch ko nakapag-take na, and ako parang hindi rin ako pwedeng mag-work din agad since na-operahan ako and all. So there's this particular time in my life na I remember vividly na I was walking down the street and I remember questioning God, bakit sa akin nangyari yun? Diba? Oo, kasi parang natin wrong timing, no? Pwede naman after ng board exam, di ba? Correct. Yeah, so I was asking, bakit sa akin nangyari to? And also parang medyo depressed ako by that time. So, and parang na-question ko nga si God. But dahil doon, not dahil doon of course, pero na-realize ko, looking back, na kaya hindi ako nakapag-board exam. Kasi yung, di ba, prior sa next board exam is 6 months. So, nung 6 months na yun, na-expose ako sa freelancing. Yan, oo. Yeah, so international kasi yung mga clients doon. So, na-expose ako. Sir Rogelio, mga lapitin ng mga super blessings abroad, Okay. Na-expose ako sa freelancing nun. And then, nung 6 months na yon, and then after ko nag-board exam and I passed, and I started working na rin sa career ko sa part ng design. Nag-work ako sa design firm, and then sa construction firm, horizontal sa mga land siya, and then sa vertical sa mga construction ng building. So, after that, since nakuha ko na lahat ng, I think kaya ko nang mag-offer ng services ko. Yung mga knowledge, well-equipped na po kayo. Nakuha ko na sa lahat ng mga previous experience ko. Nag-offer na ako sa international. Kasi since, naman ako, di ba? Since expose ako sa international, siguro kung hindi ako na-expose to, hindi ko rin alam na meron palang ganon. Oo, correct. Yes, so I offered my services sa international, sa UK, US, mga ganon. And then, there's this one client na nag-inquire, taga-Pilipinas siya. And then ask niya na, engineer, gumagawa po ba kayo sa Pilipinas ng mga structural analysis, structural plan for my 4-story building? Sabi ko, so why not? So nakipag-meet ako and then ginawan ko sila ng plans. Nagulat sila na kumpleto kaya nyo. Yes po. And then, parang after nun, I had an idea na i-post ko to, gawa ko ng page. I called it Finca Engineering Services. Pinost ko yung one project na yun sa Pilipinas. And then after that, sunod-sunod yung inquiry. Yun, di ba? Isipin mo kung hindi kayo nagkaroon ng guts engineer na simulan to, kasi pwede kasi magpaka-play safe ka na lang eh. Okay na ako, kumikita naman ako, pero bakit ko kailangan i-risk na maggumawa pa ako ng page, i-post ko tong ginawa ko kasi marami ka rin, alam mo naman na competition in your industry, sobrang tight, di ba? Pero you have the guts, sila kasama yung loob mo, and then ayun na, di ba? Nagtuloy-tuloy. I would like to emphasize na yung nangyari before na sabi ko, bakit sa akin nangyari to? Pero na-realize ko looking back na kaya pala nangyari yun kasi God has bigger plans for me. Yun, di ba? That I will never imagine na ganun pala yung, kaya pala parang may detour ang tawag ko dun eh. Parang ang dating niya kasi sometimes rejection leads to redirection, di ba? Setback siya na naging blessing in disguise. Parang ang dating ngayon, ikaw na yung susuko sa dami ng blessing. Kunti naman kasi hindi ko na kaya eh. Wait lang. Parang dati, akala mo, ba't wala ako?
Pero ngayon, no, saan ko ito ilalagay? Pwedeng 2 months ko naman ako padala kasi parang linggo-linggo punong-puno na ako ng blessing. Di ba parang ganun yung dating, no? Na parang ikaw na yung mag-iisip kung papaano mo ngayon isa-saturate sa mga taong nas under you, yung mga dapat nilang gawin or kitain, ikaw na bahala, di ba? Unlike before na parang ikaw lang bahala sa sarili mo, ganyan-ganon, di ba? Talagang grabe yung nangyari na with your faith, di ba? Talagang hindi ka sumuko Yes. Talagang yun ang maganda dyan. And going back kay Sir Rogelio, dun sa mga nagawa mo, dahil sabi mo nga, you have the heart, ito yung nagpapakompleto sa'yo, yung sa journalism, ang pagiging freelance journalist. Ano hindi mo malilimutan, maliban dun sa Golden Acres storya, na talagang pag naiisip mo, talagang grabe. Talagang ito yung reason kaya hindi ako bumibitaw sa pagiging freelance journalist. Marami kasi. Sige, mga tatlong the best para sa'yo. Tatlong the best, sige. Okay, yung una hindi ko makakalimutan na when I work for Japan Times Weekly, pero may sideline din ako nung nasa Japan ako. So kasi yung pagpunta nyo pala sa Japan or the working environment itself, medyo challenging na di ba? So, paano ka pa nakapag-accomplish? Yun ang malupit doon. Yung knowing the, sabi ng information officer sa Philippine Embassy, it will take you 5 years to penetrate the Japan Times. Equivalent na ng New York Times Oo. But sooner to siguro ako, it took me only less than a year di ba? to penetrate. So, knowing the Japan. Kasi actually, tumutulong kasi ako. Actually, through the late Father Pierre Trich, Mother Teresa Award yun. Kaya mo magsaysay award. I volunteered kasi sa... I'm also a teacher. So, nag-volunteer ako sa foundation po sa mga leprosy, sa Pahang, at saka sa yung foundation po na dating former scavengers ng mga bata. So, nangyayari yung mga nasa sila. Streets, ginagather ninyo, nagvo-volunteer ka na turuan sila. Grabe, So, oo. Yung pagiging volunteer teacher ko. Actually, may professor din. Oo. How was it, Sir Rogelio, during the time na nasa Japan kayo, tapos nagtuturo kayo ng mga, yun nga, yung mga kawawang kababayan, mga tao doon. Marami kasi akong nakita mga Pilipino doon na yung situation nila. Lalo na yung mga TNT. Diba? So, nakisama rin ako sa kanila. Kasi malaman mo Correct. paano ang buhay doon. Tama. So, yun. So, basta I try to help in my own way. So, nagtrabaho pa nga ako doon sa loob ng American, that time nandun yung So, yung kinita ko isang 3 buwan, inano ko doon sa mga natin, mga kababayan natin. Grabe naman yon, Sir Rogelio. Parang yung career ninyo, sobrang parang 100% pure heart, no? Kasi parang bawat gagawin mo, hindi ka nag-hesitate na, sige, kahit wala matira sa akin, basta ito makatulong sa nakakarami. Bakit po kayo may ganong natural na, kumbaga, nasa loob ninyo? Hindi ko siguro... Selfless. Yan, no? Yes, tama, selfless. Yes, siguro, sabagay na-publish na ito, siguro tingin mo sa utak ko yung story ng grandparents ko. Ano po ba yan? Yan, magandang malaman yan. Kasi my grandfather was a ship captain. Sa binobomba na ng Japanese. Gera, yes. World War II ata to. This is true. This is kalimutan ko yung family. Sweldo kasi ng mga tauhan nyo sa in the Bicol. Sabi na ng barko, yung attaché case, puno ng pera. What I did my grandparents to the ng lola ko. Lola kasi talaga, ibalik do sa may-ari. Kasi sweldo ng mga tao yan So, kahit na medyo mabanganib that time, kasi war na yun, pinuntahan nila sa Paco, Manila noon. So, the Gallegos family. So, Don Gallegos. So, pinuntahan nila, tapos sinoli nila yung attaché case
So, actually na-publish. So, dahil doon laging kinukwento ng lola ko, tumimo sa utak ko yung ganun. Na hindi dapat isipin ng sarili. Although hindi naman masamang isipin ng sarili, pero sometimes kasi nagiging selfish tayo masyado eh. Like for example, parang ganun, yung Atachi case. Pwede naman, sige sa atin na to para secure tayo. Kasi wala naman nakakaalam wala naman nakakaalam. eh. Gera na to eh. Pero yung the mere fact na alam mo na God is watching us from a distance, talagang yung konsyensya mo nandun, yung kabutiang loob mo na mas kailangan to ng mga taong inaasahan tong pera. Yun yung naging tumanim po sa inyo, sir. Kaya kahit saan kayo mapunta, biro mo, international scene na, Japan na, pagtulong pa din yung nasa isip ninyo at kapuso. Pero sa lahat-lahat, we're not counting on the good things na nagawa ninyo. Ano po yung hindi nyo malilimutang nagawa ninyo na parang pag naiisip ninyo, nagawa ko pala yun? Parang hindi pa rin kayo makapaniwala pero sobra nagawa ninyo. Wala ko hindi yung makatulong ka in actually in a anonymous yan yes oo. Nagumanda yung buhay ng lalo na sa mga estudyante ko din kasi correct. Iba yung ko sa pagtuturo din so yun hindi ko makakalimutan yung pagiging professor ko sa mga. Kasi they're giving back eh. Pagka nakita mo sila na they're successful sa mga career na nagawa nila, ikaw yung panalo doon. Whatever it takes. Para maging milyonaryo man yung isa naman kumbaga naabot nga lahat ng mga larger than life things na akala na natin hindi imposible. With your help, talagang sobrang fulfilling na. Sa ngayon po, buong-buo na po ang puso ninyo sa ngayon, Sir Rogelio. Yes, yun yung yung pag narinig ko yung mga successful stories ng mga dati ko mga estudyante. Actually, may Facebook group pa rin kami. Wow, di ba? Yun ang maganda dyan. Kung para natin update, di ba? Yes. Sa madaling sabi. Punta naman tayo kay Engineer. Let's talk about challenges naman. Kasi syempre, alam ko, hindi ito madali. And talagang dumaan ka rin sa butas ng karayang bago mo na-gain itong mga blessing na nakukuha mo sa ngayon. So, Engineer, ano yung challenges na muntik ka nang sumuko sa firm, muntik mo na siyang bitawan, sarili mo na lang isipin mo. Pero obviously, hindi mo siya binitawan because nandito ka pa din at magkaka-award ka pa dahil sa inyong mga ginagawa. Oh. I'm not sure if I can disclose. Or without mentioning names na lang. Siguro the instances na lang na parang siguro in general na lang kasi in general, yes. Privacy is very, very important sa company. So kahit pa may mga ganung concern, I don't like to discuss at all. Siguro na lang in general. So of course sometimes since sa construction, it is common I think pwede ko siyang i-discuss. There are sometimes na syempre mayroong client na hindi nagkakaroon ng problem sa funds. Okay, mas short. Yes. Sa lahat yan actually, Engineer, to be honest. Kahit nga manood ka ng teleserye, mga engineer, yung parang mga one more chance, di ba? Yung engineer din yung storya doon eh. Oo. And then, syempre, of course, sa kagustuhan namin ma-help out si client, of course, sometimes yung personal funds and company funds na yung pinapaluwal din namin. Grabe yun. So, malasakit sa madaling sabi. Para na matapos yung project. Yes, pero meron din talaga yung kahit na hindi talaga, may time talaga na hindi kami nababalik yung kita. Parang dating palabas. Yes, walang bumalik. Grabe. So, paano mo siya nasi-sleep over? Paano mo siya na-overcome? Kasi sometimes masakit to, lalo na kung hindi lang ikaw kumpanya kayo. Paano yun? Ang always na ginagawa ko, be positive. Number one. Kasi law of attraction, kailangan positive. Whatever kung anong nangyayaring negative sa buhay mo, basta positive thinker ka. Just trust God na may plano sa'yo. And ito is, pagsubok lang, gaya nga ng kwento ko kanina. Correct. Kung ano man yung nangyari, pagsubok lang yan. And at the same time, may mas kapalit pa siyang mas malaking blessing. Ayun, tama. So, I have mas magandang mag-let go. Correct. So, ibig sabihin, Engineer, up to this day, yung mga empleyado ninyo, yung mga nagtatrabaho sa inyo, kumbaga, nagpe-pep talk kayo, nag-uusap kayo, para may game plan. Yes. Sa madaling sabi, kumbaga, namomotivate sila everyday na huwag sila panghinaan ng loob kasi wala namang madali eh. Yes. Ayun, di ba? Yun ang importante dyan, yung kahit sabihin natin na pwedeng hayaan mo na sila because you trusted them, yung always keep in touch. Na parang ang dating ito, medyo wala tayo ngayon, pero meron pa yan sa susunod. Yung mga ganong scenario kaya na ginagawa ni Engineer, nakakabilib yan. Hindi siya madali, kasi pwedeng sometimes frustrate ka tapos babalingan mo na yung mga employee mo kasi mag-domino effect na, di ba? Tatamarin na silang pumasok. And out of naman po yun, just to clarify, out of siguro ang dami namin kahit 1 or 2 or baka actually 1 lang talaga. Di ba? Talagang the rest talaga po talaga lahat ng kliyente namin sobrang babait po, sobrang
ano po sila, very, very professional din yung mga kausap din namin ng mga kliyente po namin. Yes, so... And nagiging parang somehow family and friends na po namin sila afterwards. Yun ang maganda doon. Opo, kasi talagang ano po kami, parang sa company po, sa construction, very, very involved po kami. Personally, ako po mismo, involved sa site. So that's why pati yung contact person usually ng kliyente is ako rin po. So talagang nagkakaroon kami ng band ng mga client. Hindi lang po siya through pure business. Na parang natin pagkatapos mo gawin yung project, okay, di tayo parang wala na, hindi na tayo magkakilala. Correct. Sa amin po, tinlaw talaga lahat po ng kliyente namin, lahat po sila friends po namin. Ayun yung maganda, di ba? May isa lang po talaga. Pero basis pass na po. Isa lang talaga. Pero at least maganda, no? Talagang ang ganda nung nangyari. Oo, Yes, yun ang the best dyan. Sir Rogelio, ito pag-usapan natin sa pagiging freelance journalist, hindi natin maiwasan yung makukuryente tayo sa balita, yung mga fake news o sometimes mali pala yung na-interview natin tapos hala, na-publish ko na. Yung mga tipong gano'n, yung mga tipong paano natin naiiwasan yung ganyan o paano nyo nasi-screen na kumbaga tama yung mga impormasyon makukuha ninyo, hawak ninyo, paano yan? Actually, yung to avoid misinformation and disinformation, yes, yan very, very careful kami dyan. Lalo na sa ibang bansa, yes, correct. Kasi nag-join kasi ako sa Science Journalism Forum recently. Wow, yes, magandang pagmalaman yan. Nagtapang Pilipinas, nag-number 1. So, pinag-uusapan doon paano maano nga yun. So, ang sabi ko talaga, we have to double check the facts. So, as much as possible, if you can get the primary source, okay, kung secondary, kailangan reliable yung source, diba? Reliable. Hindi basta-basta, kahit na pag-share sa Facebook o let's say, namatay si ganun, hindi mo pala... yun nga. Yung pala nakita mo sa unreliable, Yes. Correct. Usually sa Hollywood, di ba, kasi sa so, pinopost, so, you have to verify. Kung kilala mo, you have to go directly. Kasi actually, I also write for showbiz. Yan, no? So, siyempre, maganda. Yes, genre yun. Alam mo rin. Yes, so, totoo ba na may sakit sa ganyan? Yes, lalo na ano ko ngayon, beat ko talaga showbiz. Correct. Ngayon. So yun, kumbaga parang dating napaka-careful ninyo na which is yun ang dapat gawin, hindi porket hype, no? Yung iba kasi na-hype lang, hindi confirmed, ilalabas na lang, lalo na yung mga hindi journalist, yung mga nasa social media lang, no? Yung mga mga kabata, marami nang ganun gumagawa sa TikTok, tapos akalain ng mga tao totoo yun dahil nga ang ganda ng presentation. Yun ang nakakatakot, di ba? Lalo pa yung AI ngayon. Yan yung AI, yan pa, yung kala mo legit, no? Tinakal namin yan sa conference. Anong opinion niyo doon na Sir Rogelio? Yan. Sabi nila it has pros and cons. Kasi may mga cons din Yes. Pero sa international world, importante yung AI Kung magagamit ng tama. Yes, tama. Yes. Kaya ngayon ngayon. Pero pag ginamit mo sa yun nga, doon ang kakaroon ng problema. Ayun, tama. Kasi talagang misinformation yan. Pag naniwala sila, sinabi pala ni ganyan yan, no? Ini-endorse pala ni ganyan yan. Yung pala, boses lang, bibig lang, ginaya, talagang lahat posible. Di ba? So dapat tayong maging vigilante when it comes sa pag-gather ng mga information, di ba? Talaga naman. At mabuti mayroong makagaya ni Sir Rogelio na talagang mabusisi, no? Bago ilabasin na talagang ginagaranti niya na talagang lihitin mo po yung mga nakukuha impormasyon at i-share sa inyo. At saka natutunan ko rin training sa abroad. Kasi nabing off the record. Ayun. Kahit sabihin natin na parang pag sinabi ko to, tutunog ako, magiging expose, di ba? Pag off the record. Bawal sa Opo, off the record po talaga. Correct, di ba? Yun ang mahalaga dyan. Meron kayong isang salita. Yes, correct, tama yan. Para siyempre maging credible din kayo para doon sa mga taong nagtiwala, magkasabi sila ulit. Kasi parang nangyari, hindi nakalabas O sige, ulit pa. Sir, sa inyo ko po gustong magpa-feature, something like that. Oo. So ito naman, meron ba kayo na feature na parang gaya nga nasabi niyo, you're keeping off the records na parang kumbaga parang hindi mo ina-expect. Parang gano'n, yung parang nagulat ka. Parang marami bang gano'n? Lalo showbiz na parang sir, off the record na lang ganito. Hindi natin pag-usapan yung off the record, pero meron ba yung napawaw kayo, parang nagulat ka na off the record na sinabi sa'yo? Marami na. Kaya ako madalas napapainit. Parang nating keeper ka lang, no? Keeper ka lang siya. So, yun. Oo. Madami na. Sanay ka na. Sanay na ako sa
basta off the record pa sinabi, off the record. Oo, sanay ka na na Off kung ko eh. mag-keep mo lang. Okay. Oo. Saka, nakita na, I never talk. Yun ang maganda, di ba? Never talk. Yung, kumbaga, yung inyong kredibilidad. Saka yung sa madaling confidentiality. sabi. Yan, Importante yan. importante yan. Kasi sometimes, yung mga kahit sabihin natin public figure, yung mga showbiz personality natin, kumbaga, gusto nilang mag-share sa atin, pero tao lang din. May mga bagay na Yes. Tama. meron silang dapat lagyan ng wall, di ba? Sa Wall. madaling sabi at maganda na inuunawa natin. Yun ang the best dyan, Sir Rogelio, no? So ito naman, balik tayo kay engineer, no? Engineer, meron ba kayong mentor or let's say idol sa industriya ninyo sa engineering na parang yun yung naging reason kung bakit pinipilit mo maging matagumpay sa industriyang ito? Inspiration po siguro. Yes, inspiration. Or let's say, kahit family member na parang idol to, kailangan magtagumpay ako because na-inspire ako sa kanya. Ganyan. More on po kasi, family-oriented po kasi talaga ako. So more on family ang biggest inspiration po talaga. So, since we didn't come from a well-off background naman po. So no connections and all, we started from scratch. So lahat ng meron kayo, engineer, is hard work. Yes. And Grabe. smart work. Tama. Tsaka yung mga word of mouth na nagandahan sa services, sila yung nagpalawak. Yun po talaga, yung word of mouth na referral po talaga, doon talaga kami nagsimula sa sunod-sunod po sa kanila. Oh. Ayun. Hindi po talaga kami nagma-marketing before. Late din na lang. Hindi, kasi social media, yung labanan. Yes, so kailangan po talaga kasi pagka business ka ngayon, kailangan mo na makipagsabayan sa social media. But way back before po talaga hindi kami talaga nagma-marketing, but meron po. Natural lang. Opo. Correct. Yun ang maganda dyan. Sabi ni Kabog Princess Fern, sabi niya, pinakamabait kong naging boss. Then sabi naman ni Luz Marie Bundal Ramos, tinagpo niya si Renalyn B. Ramos. Nanonood sa atin si Ma'am Lay Maniego. Sabi niya, hello po. Ayan, ang ating Hello. close friend. No? Talagang magaling na singer yan, international pa. Oo, solid na solid. So, ito po, Sir Rogelio, how about this upcoming award na makukuha ninyo? Ano feeling na kumbaga nasali kayo sa mabibigyan ng parangal? Ano pong masasabi niyo po nila na may recognition po kayo? Actually, una hindi ko naasahan to. Iba kasi pag in la visual, ganun, research eh. Yes, So, oo. talagang hinahagilap talaga nila. Yes. So, papasalamat ako sa La Visual Corporation, kay Ma'am Lalaine. Yes, oo. Okay. Ma'am Lalaine, shout out. Oo. Shout out. Then, Yun lang, talagang hinagilap talaga nila. mm, So, saka nakita ko yung ayoko naman mag-ano sa ibang ano, pero iba yung pag-asikaso talaga. oo, tama naman. True. Oo. Yun eh, kung you speak the truth lang naman, na parang ang dating Totoo lang. hindi naman natin kino-commercial, no? Sa madaling sabi. Yun yung experience di ba? Yun lang yun. Kung hindi naman maganda experience, ba't sabihin na maganda? Correct, di ba? Saka Oo. nandun ng trust ng publisher namin. Yun, talaga Sa, naman. Oo. So ano yung mga naiisip nyo na dahil nga kumbaga naparangalan kayo, na-recognize kayo, ano na yung mga future plans ninyo dahil doon? Ano pa mga gusto nyong gawin? O baka may mga plan pa kayo? Ano ba? So, wala pa ako, pero hindi ko alam kung marami kung mananatili ba ako sa Pilipinas ganyan, o babalik ako sa Amerika. Mhm. Kasi umuwi ako from the US. Dito ako nakabase. So hati pa na kung ano mangyayari. Pero maganda nung kasi, magagandang options kahit saan ka mapunta. Okay. Ayun, di ba? Pero I love the Philippines. Maraming course. So, paninindigan ko ito sa ano ko. Actually, nagkaroon ng argument pa that time pag-uwi ko So, pero at least nakikita nila yung ano na ngayon yung family ko. Regards sa mga family ko sa States, sa Green Valley, Perfect, California. Kasi parang napipilit ako umuwi kasi tatlo na lang sila ron May mother. Para kumbaga parang natin kahit paano buo pa rin kayo, parang gano'n. Oo. Then Saka yung kwarto ko nandun pa rin daw. walang gagamit, no? Oo. So, yun. Medyo twisted ka lang doon sa part na yun. Pero, ang maganda doon, Sir Rogelio, is whatever decision you will be making is parang nating lahat good shot. Parang ganon. Walang pa pwedeng maging sabit. Parang ganon. Di ba? Yun ang maganda na dumating ka sa point na lahat okay na, lahat settled na. Because during the time na ginagawa mo lahat ng mga ginagawa mo, tumutulong ka na rin. Di ba? Wala ka ng panghihinayang pa na, nagawa ko na to okay na. Lalo na yung sa pagiging journalist na parang nagpabuo sa'yo, na-accomplish mo na.
At all platforms pa, pati showbiz kasama rin. Di ba? Pag minsan yung beat mo, featured lang, mga top news lang, doon lang yon. Pero yung the mere fact na nalalaro mo, lahat ng kaya mong gawin, all in one. Halos lahat ng pages ng from page 1 to pati sports. Pwede rin. Yes. Wow. Actually, nasimula ako sa sports. Sports writer ako before. Ang galing, di ba? Hindi lahat may ganong klase ng ng talent o forte, di ba? Sa madaling sabi ako kasi pag nilagay mo na ako sa sports, alam ko lang dyan, Jordan, sapatos niya, LeBron James, hanggang doon lang. Tapos yung mga familiar faces lang, pero grabe si Sir Kasi yung sa sports, colorful yung language. Oh, okay. Pag sumulat ka sa ibang film, madali na kasi colorful yung language sa wow, sports. di ba? Yun ang malupit dyan, talaga naman. At syempre, marami na may inspire lalo, no? Na parang, pwede pala to, no? Pwede ko palang gawin. For example, may nasa ibang field sila, pwede sila mag-freelance journalist, magagawa rin nila kung ano yung gusto nilang gawin, di ba? At the same time, hindi lang, porque hindi na ako nakapag-masko, mukhang malabo na. Parang, halimbawa, may corporate work ako, mukhang di na rin ako magiging journalist. Di ba, napatunayan ni Sir Rogelio na posible yon. At syempre, kahit posible yon, nandun pa din yung pagiging responsable at kumbaga magiging maayos, no? Sa paghanap ng mga balita, diba? Yes, nakakabilib yan. No? So engineer, ikaw naman, no, future plans, anong mga gusto mo pa mangyari sa iyong karera dahil nga syempre naparangalan ka, you are recognized, syempre sometimes nakakabusto, no, na parang dating hindi ako dapat mag-stop, kailangan mas lalo pa ako lumaki, mas marami pang matulungan natin. Ano yung mga naisip mo so far? Plan ko po i-expand or i-scale up yung local at the same time yung sa international po namin at the same. So hopefully po in the next year yun po yung nakita namin na magiging expansion. Ayun. So you expansion meaning marami kang mga projects na gagawin here and abroad. Yes. Are you looking for, let's say ano ba to, mga building, subdivision, ano yung mga naisip mo? Sa international po kasi since currently po kasi nag-outsource kami ng mga manpower sa ibang bansa. So, hopefully po, lumaki pa po siya ng lumaki. Wow, di ba? Yun ang the best dyan. Kasi biro nyo sa mga hard work and dedication ninyo, umabot na sa ganito, di ba? Talaga ng mga nakakatuwa and really can't wait, no? Na makita kayong mapangalangan, no? Mapangaralan, no? Talaga ng mga matindihan. Kasi maraming ma-inspire ng mga kababayan natin. At we have 205,000 viewers dahil napakalupit ng mga guests natin sa ngayon, no? La visual, pangmalakasan talaga kayo. Ang dami nyong fans. Siyempre, yung mga guests natin, may mga fans din yan. Andyan si Cabog Princess Fern. Pinakamabait ko naging boss. Sabi niya, Ma'am Finka. Tama ba? Finka bang sinabi? Yes. Ayun, no? Nanonood sa atin. Grabe, ang dami. Hindi bumibitaw, dapat somehow, pag bandang dulo na yan, magiging 40 na lang yan, 30 na lang yan. Pero yung 200,000 plus na yan, talagang pangmalakasan yan. So, syempre, eto muna, bago tayo, before we say goodbye, i-zoom muna natin yung camera sa inyo. Bawat isa. Unahin natin si Sir Rogelio naman this time. Kanina pa tayo nagle-ladies first. Si Sir Rogelio muna. Sir Rogelio, ito pa yung camera nyo. Batiin nyo lahat ng gusto nyo batiin. Pasalamatan nyo. Lahat ng gusto nyo pasalamatan. Go ahead. Ito na po. Batiin nyo po. Ito yung camera. So mapasalamat ako sa La Visual Corporation, kay Ma'am Lalaine, kay Nero Marcelo, Servicio Channel, at sa mga relative sa mga pamilya ko sa Estados Unidos sa pag-unawa. Salamat. Binabati ko mami ko, kapatid ko si Avic, brother-in-law ko si Vincent. Babatiin ko rin yung dalawang doktora, baka magalit sa akin pag sige, batiin nyo. Okay. Sir, si Patrice at saka si Lian, okay, binabati ko. Pati si Ira na rin. Dentist sila. Wow. Okay. Ano pa po? Yung mga social media pages nila, baka may mga gusto magpa-feature or whatsoever. Makikita nyo, actually, ang column ko naman may email ako, rogelio.cmedina@yahoo.com. So yun ang Rogelio C. Medina. Pwedeng diretso na sila mag-email po sa inyo doon. Yes, Rogelio C. Medina@yahoo.com. Ayun. Okay. Okay, baka may nakalimutan na po kayo. Sorry, yung batiin, pasalamatan.
La Visual, nandyan na. Oo, at syempre yung upcoming Second Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards 2024. Binabati ko rin yung editor namin sa Police Files Tonight, si Ma'am Blasis Herrera. Nabati ko rin. At yung boss namin, si Joey Binancio ng Police Files Tonight. At saka yung mga kakilala ko sa showbiz, binabati ko rin sila. Alam ko. Ano pa ba yung kasi pag writer hindi masyado masalita. Masulat, no? Yung sulat kasi ang sumasahin natin. Oo. Yun nga, nagkaintindihan ko po. Behind the scene kasi. Yes, mahilig ako sa behind the scene. Yes, so kumbaga pag behind the scene, tapos tayo dyan. Kahit na gaano kahaba yan, kayang-kaya ni Sir Rogelio yan. But Sir Rogelio, grabe po, nagpapasalamat kami at napagbigyan niyo po kami no, dito sa Abante. At nagulat din ako na kumbaga... Salamat Jigo. Oo, Hiningaan ko ito eh. Nagulat ako, kilala mo na pala kagad ako. Sir Rogelio, kala ko po ito yung first time na magkikita tayo. So, we're so thankful po na share niyo po ang nakaka-inspire ninyong kwento na talagang walang imposible, no? Na kapag mayroon tayong gustong bagay, talagang maaabot po natin. Okay, grabe po yan. So, paghanga ko po sa inyo at sana po marami po kayong ma-achieve and marami po kayong matulungan, Sir Rogelio. Talaga namang pangmalakasan yan. No? Ito naman, si Engineer. Kaya naman po, Engineer, the floor is yours. Batiin nyo na po. Lahat ng gusto nyo batiin, pasalamatan. Lahat ng gusto pasalamatan. Lahat ng social media ng firm ninyo, go ahead. I-ratrat nyo na, ma'am. Hello po. Thank you po first and foremost sa parents ko. And sa kapatid ko nagpapa-shoutout, Christian J. Finca. And then also sa mga nag-OT ngayon dyan sa office, OT lang kayo. Marami tayong rush na project. Kailangan matapos. Shoutout sa mga taga-kainta dyan sa Finca firm, no? Tama, okay. Yes po. And then also, thank you po sa lahat ng nanood and thank you, La Visual Corporation, Southeast Asian Premier Business and Achievers Award for recognizing us, and we're so excited po to be there at your event at on December 8 at Winford Resort and Casino po. And also ano pa ba? pages ma'am. Ang pages po namin is Finca Engineering Services, FINCA, and you can contact us through our Facebook page. Doon po kami nagmamarket talaga, and then number po namin is 0917-587-440 and email is fincaengineeringservices@gmail.com. Ayun. So, nakita naman yung episode natin ngayon, no? Pag sa Finca daw kayo. Hindi ko naman kino-commercial si ma'am. Pero kukunin niya ako nga endorser. Let's talk about it. So, ito, parang dating family daw. So, syempre, pag kapagawa ka ng bahay, syempre, doon ka na sa parang makakausap mo pa rin. Kung may concern ka, hindi nawawala, pagkabayad, talagang alive na alive. Nahawakan ko dito si ma'am, oh. Talagang, and after sales po ay guaranteed. After sales guaranteed. Yun po talaga yung common na nahihirapan yung mga client na hinahanap na nila after wala na po. Ayun, hirap, yun ang maganda dyan. Pamilya sa madaling sabi yung treatment. Oo po. Friend ko po sila sa Facebook yung mga client. Di ba? Walang blocking, no? Walang mga blocking na ginagawa. Yun ang the best dyan. Ayan. So, thank you so much po, no? Siyempre, si Sir Rogelio Medina at siyempre si Engineer Eliza Finca, no? Talaga namang pangdiinan ng ating episode po na kahit gawin natin 3 hours to, feeling ko hindi tayo mauubusan dito. Pero siyempre, susulat na lang ni Sir Rogelio yung mga ibang mga detalye pa, no? Pero sobrang marami tayong na-inspire ng mga kababayan natin. We're so thankful for you sharing your inspiring stories sa mga viewers natin dito sa Abante Radio. At I'm wishing you well, both parehas at hindi lang sana itong Second Southeast Asian Premier Business Achiever Awards 2024 ang makuha ninyo. Sana marami pa po, no? Yearly, sana. Oo, at kung ano-ano pa, lumawak pa. Lahat-lahat ng mga makapag-recognize sa inyo, sana mangyari yun. At syempre, maraming salamat sa La Visual Corporation for making this possible, for kumbaga pagpapag-guest nila ng mga inspiring people with inspiring stories sa ating programang Jigo Live. Dahil dito, sa programang ito, kwento mo ang bida. So thank you so much po sa lahat ng mga viewers natin worldwide, sa ating 200,000 fans. Talaga namang hindi bumibitaw kahit nag-extra na ako. Andyan pa rin sila. 208 pa nga. Naku po, talaga naman. Oo. Yan, tulog muna kayo kasi matatapos na tayo. Shout out daw. Sino yan? Shout out kay Luz Marie Bundol Ramos. Sabi naman ni Nestor Deladia, shout out din sa akin na napupunta ang mga ongoing project kahit gabi na. Magano kayo dyan? Mag-okay lang kayo.
Ayan. Diyan lang kayo. Okay, bibitaw. 209. Kahit yung kanta ni Looney pagkatapos, panoorin nyo. Para talagang solid na solid ang episode natin. Thank you so much po sa lahat ng viewers worldwide. Ma'am Lay Maniego, thank you so much. La Visual Corporation, thank you so much. Siyempre, abangan nyo po sila sa 2nd Southeast Asian Premier Business Achiever Awards 2024. Sa December 8 po yan sa Winford Hotel and Casino. Manila, Winford, Manila. Oh, anong oras ito? Mga Ganda. 7. yan, 7 ng gabi. Oh, puntahan niyo December yan. 8 ang Oo, talaga namang mga viewers natin. So, puntahan niyo po sila sa mga pages nila. Lahat-lahat po. Thank you so much. Ako po ang lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong. Your universal online host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo ang Bida. Jigo. Thank you so much.